Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit natin kahapon ang tatlong bagay na sasama sa paghatid sa libingan sa taong namatay kapag ihatid na sa libingan. Unang-unang sasama sa kanya ay yung kanyang pamilya. Pangalawa, yung kanyang kayamanan. Pangatlo, yung kanyang mga gawa o mga gawain. Babalik din yung dalawa, babalik ang kanyang pamilya, hindi magpapaiwan sasama sa libingan. Babalik din ang kanyang kayamanan, may sasakyan, o ano mang kanyang mga ari-arian. Ang maiiwan doon sa kanya, yung kanyang gawain, amaluhu, ang kanyang gawain. Mabuti man o masama, malaki man o maliit, ay maiiwan doon sa kanya. Nabanggit natin na ayon sa hadith ng propeta ay mag-uutos ng Allah na ibaba na yung kaluluwa ng tao dito sa lupa. Ang kaibahan nga lang, yung taong mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay doon sa iliyin. Ang taong hindi mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay sa sijjin. Ibabalik na ito. Ibabalik na sa kanyang katawan. Fayatihi malakan. Mayroon nang darating sa kanya na dalawang anghel. Dalawang anghel ang darating sa kanya. Ang dalawang anghel na ito ay magtatanong sa kanya. Dito sa tao na ito, doon sa libingan, yung taong namatay. Bago niya tatanungin yung tao, yung nasa libingan ay fayujlisanihi. Ibig sabihin ay pauupuin nila. Yung dalawang anghel, pauupuin nila yung tao na yan. Diyan sa loob ng kanyang libingan. Fayakulani lahu. At magtatanong na sila. Ang sasabihin nila, Man Rabbuk? Sino ang iyong Panginoon? Fayakulu Rabbi Allah. At sasabihin niya, sasagot siya, Rabbi Allah. Ang aking Panginoon ay ang Allah. Walang pag-alinlangan. Sasagutin niya. Fayakulani lahu. At magtatanong naman sila. Sasabihin ng mga anghel, Madino ka? Ano ang iyong relihiyon? Fayakulu dini al-Islam. Sasabihin niya, isasagot niya, ang aking relihiyon ay ang Islam. Fayakulani lahu. At magtatanong naman ang dalawang anghel. Ang sasabihin nila, Ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum? Sino itong lalaki na ito na ipinadala sa inyo? Fayaqulu huwa Rasulullah. Sasagot siya, ang sasabihin niya, huwa Rasulullah. Siya ang sugo ng Allah. Sino ang sugo ng Allah? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakaganda, nasagot niya itong tatlong katanungan na ito. Na ito yung tatlong katanungan na itatanong sa ating libingan. Ano man yan? Mabuti man na tao o masamang tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, itong tatlong katanungan na ito na talagang itatanong. Kaya masasagot ng taong mananampalataya ng diretsahan na talagang ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito ay gusto malaman ng mga anghel. Sasabihin ng mga anghel, Fayakulani lahu, wa ma ilmuka? Ano ang source mo dito sa knowledge na ito, kaalaman na ito? Paano mo nalaman? Ang sasabihin niya, sabi niya, Qara'tu kitab Allah. Tingnan ninyo. Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi. Binasa ko ang aklat ng Allah. Ano yung aklat ng Allah? Ang Quran. Sabi niya, binasa ko ang aklat ng Allah. Fa'amantu bihi. At naniwala ako sa aklat ng Allah sa banal na Quran. Wa saddaqtu. At pinatutuhanan ko. Ibig sabihin, ako'y naniwala at ako'y nagpakatotoo. Fayunadi munadin. Mananawagan ang mananawagan. Minas sama, mula sa langit. Sino itong mananawagan? Tingnan natin na. Sabi niya, ang sadaqa abadi. Ang sasabihin niya, ang sadaqa abadi na totoo ang aking alipin. Sinong mananawagan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dahil dito, ang sadaqa abadi, totoo ang aking alipin. Tama ang aking alipin. Nagpakatotoo siya. Nung siya ay nandito pa sa mundo, binasa niya ang Quran, naniwala dito sa Quran,
at saka pinatutuhanan niya ang Quran, isinabuhay niya, nagpakatotoo siya. Isipin daw natin kung hindi natin nababasa ang banal na Quran o kaya isinasadya natin na ayaw nating basahin ang banal na Quran. Di ba? Anong karugtong niya, resulta niya bilang gantimpala sa kanya? Fa'afrisuhu minal jannah. Ha? Sabi ng propeta na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'afrisuhu minal jannah. Kaya bigyan niyo siya ng higaan mula sa paraiso. Bigyan niyo siya ng higaan mula sa paraiso. Sino ang pinagutusan? Ang mga anghel. Wa albisuhu minal jannah. At gamitan niyo siya mula sa paraiso. Ibig sabihin, yung higaan na ibibigay sa kanya ay mula sa paraiso, yung damit, kasuotan na ipapasuot sa kanya ay mula sa paraiso. Waftahu lahu baban ilal jannah. At buksan ninyo sa kanya ang pintuan patungo sa paraiso. Tatlong bagay. Fa'afrisuhu minal jannah, bigyan niyo siya ng higaan mula sa paraiso. Wa'albisuhu minal jannah, bigyan niyo siya ng kasuotan o damit mula sa paraiso. Waftahu lahu baban ilal jannah. At buksan niyo para sa kanyang pintuan patungo sa ibig sabihin ay paraiso. Kaya nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay paluluwagin sa kanya yung kanyang libingan. Nakikita natin ang libingan ay maliit lang, masikip lang, pero paluluwagin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng, sabi ng propeta, madda basarihi, sa abot ng kanyang tanaw. Ganong katindi yung maluwag na maluwag yung nararamdaman ng tao habang siya ay, ibig sabihin ay nasa libingan. Panahon ni Ali bin Abi Talib, isang maikling kasaysayan na si Ali ay dumaan siya sa mga libingan. Nung makarating siya sa mga libingan ay tumayo siya, nag-stop siya. Tinawag niya yung mga nakalibing. Sabi niya, ya ahlal kubur, o kayong mga tao sa libingan, assalamu alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Mayroong mga balita na binabanggit ni Ali sa kanila. Sabi niya, amma amwalukum faqad qussimat. Ang inyong mga kayamanan dito sa mundo ay tiyak na pinaghati-hatian na. Yung pera ninyo, halimbawa sa ATM, yung iniipon ninyo, lahat ng mga ari-arian ninyo, faqad qussimat, pinaghati-hatian na. Wuzzi'at, ibig sabihin ay didistribute na. Wa amma diyarukum faqad sukkinat bighairikum. At ang inyong mga bahay, mga tahanan, ay iba na ang mga nakatira. Mayroon nang nakatira ng ibang tao. Pinaghirapan natin na maghanap buhay, mag-ipon ng pera para makapatayo ng bahay, umutang na tayo ng umutang, nag-loan na tayo, lahat, di ba? Pag namatay tayo, maiiwan natin, iba na yung nakatira. Wa amma nisaukum faqad tazawwajna ghayrakum. At ang inyong mga asawa, nakapag-asawa ng iba. Nakapag-asawa na ng iba. Meron ng ibang lalaki. Yung hindi lang matitigan yung asawa natin kasi magsisilos tayo, di ba? O magagalit tayo. Talagang mahal na mahal natin. Kahit saan tayo pumunta, minsan ay sasama natin. Tatlong bagay, sabi ni Ali, ang inyong kayamanan, pinaghati-hatian na. Ang inyong mga bahay ay iba nang nakatira. Ang inyong mga asawa ay nag-asawa na ng iba. May iba ng asawa. Hadha khabaru ma indana. Ito, sabi ni Ali, ang balita namin sa inyo. Yan. Binabalita namin, sabi ni Ali, sa inyo. Fama khabaru ma indakum. Ano naman, sabi ni Ali, ang balita ninyo? Diyan. Lumingon si Ali bin Abi Talib sa kanyang mga kasamahan. Napaluha si Ali bin Abi Talib kasi hindi biro. Hindi biro ang sitwasyon sa loob ng libingan. Sabi ni Ali, wallahi, sumpaman sa Allah, law sya'a lahum an yatakallamu, kung ipahintulot lang ng Allah, naisin ng Allah na sila ay makapagsalita, laqalu inna khairaz zadi taqwa. Tiyak na ang kanilang sasabihin, ang higit na mainam na baon ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkatakot sa Allah, na ito yung pinakadiwa ng ating pag-ayuno ay
ang taqwa. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. At magbaon kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbaon kayo. Kasi kung maglakbay tayo, saan man tayo magpunta, ay maghanda talaga tayo ng baon. Pagkain, kung kinakailangan, maghanda tayo ng pagkain. Pera, kung kinakailangan, talagang maghanda tayo ng pera. Kasuotan, damit, sapatos, o ano man dyan, talagang paghandaan natin. Pero yung paglalakbay natin sa kabilang buhay, yung kamatayan, minsan ay nakakalimutan natin. Diba? Magbakasyon lang tayo, ilang araw pa tayo magbakasyon, ay minsan hindi na tayo makita kasi naghahanda na tayo. Nag-iipon na tayo ng pera para sa bakasyon natin. Yan yung pamumuhay natin dito sa mundo. Pinaghahandaan natin. Samantala, yung pupuntahan natin, maliwanag. Pero itong pupuntahan natin, itong paglalakbay natin sa kabilang buhay ay madilim na madilim. Ito yung kamatayan natin, madilim na madilim. Pero nakakalimutan natin na paghandaan para sa baon natin, para sa kabilang buhay. Watazawwadu, sabi ng Allah, watazawwadu, kayo ay magbaon. Paghandaan ninyo, magbaon kayo. Fainna khairaz zadi taqwa. Na katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang higit na mainam na baon ay taqwa, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, itong puso natin, kinakailangan na malinis talaga. Itong puso natin. As long as na tayo ay mga Muslim, gampanan natin ang pagiging Muslim natin. Isagawa natin ang pagdarasal ng 5 beses. Alhamdulillah. So, malaking bagay ito para sa atin bilang reminder sa ating lahat na pinakapunto natin sa paksa natin ngayon, yung 3 katanungan sa libingan. Man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Ma dinuka, ano ang iyong relihiyon? Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, sino ang lalaking ito na ipinadala sa inyo? Ibig sabihin ay sino ang iyong propeta? Yan ang 3 katanungan sa ating libingan. Hindi natin ito kayang sagutin kung hindi tayo naging tapat sa ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin ito malalaman ang mga kasagutan? Kasi dahil sa pagbabasa natin ng banal na Quran at pananampalataya, paniniwala natin at magiging tapat ang katapatan natin o ang katotohanan. Tayo ay nagpaka-totoo sa ating mga sarili bilang Muslim, bilang mananampalataya. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.